I'll hold the door, please come in and just sit here for a while. This is my way of telling you I need you in my life. It's so cold without your touch, I've been dreaming way too much. Can we just turn this into reality? Puti. It's white now. This crazy world we live in, and I know we could happen, 'cause you know that I've been feeling you. Storms, they will come, but I know that the sun will shine again. He's my friend, and he says that we belong together, and I'll sing a song to break the ice. Just a smile from you would suffice. It's not me being nice, girl, this is real tonight, 'cause I've been thinking about you lately. Maybe you could save me from this crazy world we live in, and I know we could happen, 'cause you know that I've been feeling you. I know you want me. Paano sa yung style mo ng panligo kay ma'am? Ang bago kasi talaga ako ng ligaw kay Jen, ang sabi niya sa akin, papaalam ko muna talaga siya sa kanila kung papayagan na siya na kung pwede na siyang mag-boyfriend. Siyempre, mas formal, sir. So, pumunta din muna ako sa kanila, sa relatives niya, doon sa lugar nila, bago ako nanligaw talaga sa kanya ng formal. Pinaalam ko po muna namin dalawa kung pwede na ba sa kanila. Nag-meet kami 2017, pero palagi na kami nakikita nun kasi yung workplace niya malapit sa bahay namin. So, nakikita ko na siya noon, pero mga years ko na siya nakikita, pero late na nung nag-usap kami dalawa talaga. So, dumating sa point na nagkausap kami, ganon, getting to know each other, at naging kami po. Beng, thank you sa lahat ng mga motivation, pag-cheer up, sa pasensya sa akin, sa lahat ng sacrifices, at sa lahat ng pinagsamahan natin. Sobrang thankful ako doon, na sa mga time na sobrang down ako at hindi mo ko iniwan. Kahit minsan sa mga may attitude ako, nagtitiis ka at hindi mo ko iniwan. Sobrang thankful ako sa araw na to na dumating na ito, at sobrang excited ako. Kita tayo mamaya, Beng. I love you. 2013, nakilala ko na siya. Ay, nakikita ko na siya kasi yung work ko malapit dun sa bahay nila. Pero, yun, nag-start din na naging crush ko din siya. As in, crush ko siya ng 4 years. 4 years ko siya naging crush. Tapos, after nun, 2017, mayroon kaming kakilala na nagpakilala rin. Kumbaga, nagbibiroan, ganun. Nag-start lang talaga sa biroan hanggang sa nagseryoso siya. Paano naman yung naging style ni Sir sa'yo ng panliligaw? Noong una, nagkaroon kasi kami ng 7 days lang. 7 days na relationship namin. Tapos, kasi, parang feeling ko, baka niloloko niya lang ako. So, doon na sabi ko, mag-break muna kami 7 days. Tapos, after 6 months, pumunta na siya sa amin. Nagpakilala siya doon sa pamilya ko, sa mga tiyuhin ko, sa lola ko. Yan, hanggang sa tuloy-tuloy na sa 7 years na kami. Beng, ngayon sa pagkakataon na to, buong puso kitang tinatanggap bilang maging panghabang buhay na partner ko. Sa lahat, alam ko na safe ako lagi sa'yo. Kasi alam ko kung gaano ka sobrang mapagmahal, maalaga, tsaka lagi mo akong pina-priority sa lahat. Mas hindi mo pinipili sa akin yung mga compare sa bisyo, sa mga negative na
parte ng buhay mo, mas ako pa rin yung pinapahalagahan mo. Sana maging mas matibay tayo, mas paayos tayo. Sana yung 7 years na to, sana pang habang buhay talaga. And, ikaw lang yung ikaw lang yung lalaking mamahalin ko hanggang sa mawala ko dito sa mundo. And, ayun, mamaya, sana i-enjoy na lang natin tong moment na to. And, ayun, mahal kita. There are two kinds of love, eros and agape. Pag sinabing eros, ito'y hanggang doon lamang sa makataong level, more on romantic
No? Pero pag sinabi mong agape, ito yung a higher kind of love, nagsasagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan. Spiritual kind of love. And what a decision that Jupel Conrades and Genevieve has made at this point in time, na kung saan lahat tayo'y magiging saksi at sa harapan ng altar, nangangako sila sa Diyos at sa isa't isa na patutunayan nila ang kanilang pagmamahalang naglalarawan ng tunay na pag-ibig na nakaugat sa Diyos. Ano-ano ba itong tatlong napakahalagang katangian na dapat maisabuhay ng mag-asawa? Una, ito'y tinatawag na pagkakaisa, unity. At sa kanilang pagiging isa doon nila lalong madarama ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng pag-ibig. Pangalawa, it is a sign of indissolubility. Ano bang ibig sabihin ng indissolubility? Ito'y isang sakramento katulad na naipahayag na ang sino mang pinag-isa ng Diyos ay hindi mapapaghiwalay ng sino mang tao. Ikatlo, ito ang napakaganda. Sa sakramento ng kasal, ito yung tinatawag na openness to life, procreativity, nang ibig sabihin, si lalaki o si mag-asawa ay ngayon nagiging instrumento ng Diyos sa kanyang patuloy na paglikha. Na binibigyan ngayon ng karapatan si lalaki, si mag-asawa na magkaroon ng bunga ng kanilang pagmamahalan na kung saan buhay ang bunga niyo. Meron akong itatanong sa inyo. Dahil importante ito. Matagal-tagal na rin na kayo nag-engage. O 7 buwan, 7 taon. 7 taon? Wow. Ibig sabihin, at that span of 7 years, you know each other. Diba? Alam mo na yung kahinaan ni Genevieve at Genevieve, alam mo rin yung kahinaan ni Jupel. But despite of your weaknesses, still, mahal ninyo ang isa't isa. Genevieve, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jupel na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alatuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Padre. Jupel, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Genevieve na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang asawa? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Padre. Beng, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ben, Isuot mo isuot mo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda
bilang tanda ng aking pag-ibig ng aking pag-ibig at katapatan at katapatan sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Beng, Inilalagak ko sa iyo inilalagak ko sa itong iyo mga aras itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga na tanda ng aking at pagpapahalaga pagkalinga at pagkalinga sa kapakanan mo sa kapakanan mo sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ito At nangangako akong at nangangako ako magiging iyong katuwang magiging iyong sa katuwang wastong paggamit sa wastong at pag-aaral pangangasiwa ng ating kabuhayan. at pangangasiwa ng ating kabuhayan. At huwag doon manatili na lamang kung ano ang iyong nararamdaman sa isa't isa sa ngayon. Lalo kayong gumawa ng mga pamamaraan na lalo itong pagtibayin sapagkat ang ipinapangako ninyo sa isa't isa ay hindi lamang hanggang bukas, hanggang next year. Dahil ang sasabihin ninyo sa isa't isa, I love you with all my heart, till death do us part. Kayo pa rin hanggang wakas. Kayong magsasama. Walang maghihiwalay hanggang kamatayan. Kamatayan lang magpapahiwalay sa inyo. Ngayon, may 8 akong titik na P na pwede kong ibahagi sa inyo. Una, pagmamahal sa Panginoon. Pangalawa, pagmamahal ninyo sa isa't isa. Pangatlo, pagplano. Pang-apat, pagbabudget. Kung paano nyo babudgetin ang inyong pamumuhay sa inyong mag-asawa, pagdadala. Pang-5, pagtitipid. Huwag kayong galante, bulagsak. Mahalin ninyo ang inyong pinaghirapan, pinagpawisan. Pang-6, pagtutulungan. Magtulungan kayong mag-asawa. Pang-7, pag-uunawaan. Lagi kayong mag-uunawaan, lalo kung pagod kayo sa galing sa hanap buhay. Pag uwi ninyo mainit ang inyong mga ulo, sana magkaroon kayo ng pagtitimpi. Pahabain ang pasensya. Pang-8, pagiging matapat ninyo sa isa't isa.
Huwag kayong maglilihiman na siyang dahilan ng inyong pag-aawayan. Maging matapat kayo, ang pagmamahalan. Pag naging matapat kayo sa isa't isa, magsasama kayo hanggang pumuti na ang inyong mga buhok. Hindi kayo maghihiwalay, magiging matatag ang inyong sama. At saka hanggang kamatayan, kayo pa rin ang magkasama hanggang sa langit. Sabi po sa Book of Romans, chapter 12, verse 10 to 11 po. Sabi po dito, be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. It is a blessing to both of your families na nadagdagan ng bawat isang pamilya yung mahal nila sa buhay. At sana po, God willing, magiging maayos po yung pagsasama nyo, Chen and Jenny B. At may the Lord bless you and keep you and continue to shine His face upon you. Ang message ko sa inyong dalawa, ngayon, nakasal na kayo, kayo ay iisa na. Isa na kayo, magkasangga na kayo sa lahat ng bagay. Sandalan na ninyo yung isa't isa. Kahit pa anong pagsubok yung dumating sa inyo, lagi ninyong pipiliin yung isa't isa. Etong nakaraan, before, tawag dito, from planning ng kasal, maraming mga pagsubok na nangyari sa atin, pero ngayon, at least, nairaos na natin, di ba? Okay na, hindi na kayo mas-stress, okay na kayo. Thank you sa pag-aalaga mo sa kapatid namin. Thank you rin sa pagiging mabait mo sa pamilya namin. Ba't ako naiiyak? Ayan, sana magmahalan kayong dalawa. Ayun, best wishes sa inyo. Ang wish ko na lang is sana mas maging matatag kayo. Kagabi kasi medyo maayaw yun ng isa eh. Wag na natin ituloy ito. Ganito, ganyan. Sana wag na ganun kasi umabot na kayo sa punto na to. Maging matatag na lang kayo. Yan lang po.
masasabi sa inyo ay ang kasal ay hindi lamang sa masayang bagay, kundi mayroon pa kayong paghahamon sa inyong buhay. Ang wish ko lang sa inyo ay maging matapat, mapagmahal, at may tiwala sa isa't isa. Nang magkaroon kayo ng isang pamilyang masaya. At sana, huwag ninyong kakalimutan ang ating Panginoon dahil siya ang gagabay at tutulong sa anuman ninyong mga problema. Ang pagsasama ng isang mag-asawa, tulad ng sinabi ng ating mahal na pari kanina, pag pinagbuklod ng Diyos, huwag niyong susubukang paghiwalayin o ng sinumang tao dahil yan ay labag sa batas ng ating Panginoon. Na ang pagsasama ng maluwat ay hindi puro saya. Minsan magkakaroon ng malalalim na pagsubok sa inyong pagsasama. So kung ang inyong pagmamahalan ay talagang matibay, hindi kayo maghihiwalay. So best wishes and congratulations muli sa inyong dalawa. Ayun, maraming salamat po sa lahat po ng mga dumalo dito sa aming pinaka-special po na araw. Lalo tigit sa aming mga malalapit na kamag-anak, kaibigan po, at higit sa lahat, dun din po sa mga taong na nandiyan po para laging sumuporta sa amin. At maraming salamat din po sa mga supplier namin na talagang po hindi dahil sa kanila, hindi po magiging maayos, magiging masaya po ang event na ito. Kay Ma'am Liza, yes po, kay Ate Pila, and sa Gideon's Photography, and sa lahat, sa Elaine's Catering, and sa event place po nila, maraming salamat po sa pagpapaganda. Pati na rin po kay Manong Ice Cream. Thank you po. Yun po. Tsaka po sa Gabriel Lechon. At yun po. Sa mga nag-sponsor, maraming salamat din po. Unang-una, thankful talaga ako sa Panginoon po na marami po siyang tinupad na pangarap sa akin ngayong araw. Unang-una, yung wedding namin ni Jen. Pangalawa po, yung presence ni nanay tsaka ni tatay na nandito po sila ngayon. Na nasamahan po nila ako, kaming dalawa sa aming kasal. Tsaka kila Tito Eddie po, kay Ate Kay from Manila pa. Kay Ate G, sa pag-asikaso nung wala pa kami dito, sa lahat po ng mga requirements na ikaw yung nag-ayos na una. Sa lahat po ng mga relatives po, mga auntie at uncle, kila ate, mga kuya, tsaka sa mga friends po, at saka lahat po sa inyo at sa aming mga supplier po. Maraming salamat po sa inyo pagpunta po dito sa amin at